So sa ating last video, sa mga hindi pa nakakapanood, pinutin nyo tong link dito sa may top right ng inyong screen. Ayan yung link ng ating unboxing dito sa Oppo A76. And now, yes, i-review naman natin itong cellphone to. And first things first na i-review natin dito sa phone na to is yung kanyang display o yung kanyang screen. So sa kanyang design is meron siyang IPS LCD, 90Hz, 480 Nits, and 600 Nits HBM. At sa kanya namang size ay meron siyang 6.56 inches, 103.4 cm, or 83.1% screen to body ratio. Next, yung kanyang resolution ay meron siyang 720 by 1612 pixels, or 20.9 ratio, or 269 ppi density. And plus, pwede mo pang mas spread yung screen ng cellphone na to kapag nanonood ka ng video. At dahil dito, mas maganda yung magiging experience ng panonood mo. And sa kanyang speaker ay meron siyang isang speaker sa bottom. At sa kanyang left side ay meron siyang 3.5mm jack. Wow guys, napakaganda niya. Napakaganda niya, babe. Hindi niya naman masyado makita yung mga letterings niya. And then makikita natin yan kapag nabuhay na o umilaw na ang mga keyboards na to. Ang mga keyboards. Kapag umilaw na makita natin siya. Ito try na natin na isalpak ito sa laptop natin. Makikita natin kung gaano siya kaganda, guys. So, yun. So, bukas na ang aking laptop. And now, mapunta naman tayo sa kanyang platform. Ang kanyang operation system ay meron siyang Android 11, ColorOS 11.1. And sa kanya namang chipset ay meron siyang Qualcomm SM6 225 Snapdragon 680 4G. At sa kanya namang CPU ay naka-octa-core na siya. And sa kanya namang GPU, itong cellphone na to ay naka-Adreno 610. Pagdating naman sa memory ng cellphone na to, meron siyang dalawang klase. Yung isang model ay merong 128GB and 4GB of RAM. And yung napunta naman sa atin na cellphone, na which is yung ginagamit natin at nire-review natin ngayon, is meron siyang 128GB at ang kanya namang RAM is 6GB. At ito nga palang cellphone na to ay supportive siya ng dual SIM card and micro SD card. At sa kanyang camera naman, ang kanyang rear camera ay merong 13 megapixel at yung kanyang bokeh camera is 2 megapixel camera, which is nasa baba nung rear camera. And sa kanyang shooting mode, meron din siyang different features. Sa kanyang rear camera ay meron siyang night, expert, panoramic, portrait, time-lapse, text scanner, and sa kanya namang front camera is ganun din naman, pero meron lang din nabawasan at ito lang yung mga meron siya, which is yung panoramic, portrait, night, time-lapse at yung sticker. Next, sa kanya namang battery ay meron siyang 4,880 mAh or 18.88 watt-hours. And yung sa kanyang charger ay meron siyang 33 watts fast charging. And lastly, mapunta naman tayo sa kanyang size and weight. Ang height ng cellphone na to ay meron siyang 164.4mm. Ang kanyang width is 75.7mm. Ang kanyang thickness is 8.4mm. At ang kanyang weight ay meron siyang 189 grams. So, based sa aking experience dito sa cellphone na to is thumbs up. Yes, it's a big thumbs up. Good siya and nice. Unahin ko muna siguro yung kanyang disadvantage, kung ano yung parang cons nitong cellphone na to. It's because unahin na natin sa camera. Napansin ko sa kamerang to, kinumpara ko sa dati kong Oppo product na ginagamit din dati, is wala siyang steady motion. When I mean steady motion, yung kunyari, example na lang natin na nagbi-video ka sa kalsada, nakasakay ka sa sasakyan, and then gusto mong i-video yung biyahe. So binibideo mo siyang ganyan sa may salamin, sa may pintuan. And then kapag kapag syempre hindi naman natin masasabi na highway, di ba? Meron tayong matadaanan ng mga mabato or may humps bigla, yung mga ganun. That in previous na ginagamit kong Oppo is meron siyang steady motion. Ibig ko sabihin is kahit na may minimalist na parang paggalaw o yung parang mabatong daan na kung saan nagkukos siya ng pag-shake ng
ng video. Doon, kapag yung resulta ng video doon, steady pa din. Parang wala man lang parang mapapansin na talagang nagulo yung video. Well, yung opposite naman ng dito sa cellphone na to. Kung ayaw mo ng ganun, I suggest na maghanap ka na lang ng ibang phone na kung saan meron siyang steady motion. Yun yung term na tinatawag sa kanya. And second, sa camera ulit, is yung kanyang sa picture. What I mean by that sa picture is yung tipong kailangan mo kapag kukuha ka ng picture or like sabihin magsi-selfie ka, gusto mong mag-picture ng magandang weather or something, pang Instagram or pang Facebook or pang Twitter, ganun, is kailangan mo pang mag-antay ng 2 seconds or sabihin natin 1.5 seconds para lang clear yung kukuhanin mong picture. What I mean by that, kapag after mo pindutin yung picture button, kailangan mo pang mag-steady. Kailangan mo pang mag-steady dun sa pinicturean mo in order na para makuha niya ng tamang-tama yung image o yung sabihin natin yung gusto mong picturean. Ganon. Kasi pag hindi mo inantay siya, o kapag hindi ka nag-steady for like a second, mag-fade away siya. Fade away ang putik. Mag-fade yung kinukuha mong picture. And yeah, yun lang yung pinaka-disadvantage nun. Like, and the rest is goods naman siya. Sa kanyang battery, okay na okay siya. Like, lalo na sa kanyang charger na merong 33 watts per hour. Watts-hour, diba? Is talagang, kahit sabihin natin 33 watts lang siya, men, dama ko yung bilis ng charger. Men, damang-dama ko talaga yung bilis ng charger. Like sabihin natin, pagkagising mo sa umaga, nag-charge ka, kumain ka, naligo ka, nagugas ka ng plato, and then naglinis ka ng bahay, pagbalik mo, chargeable na siya. Maybe, o kung hindi man chargeable, sabihin man natin from 80% to 90%. Men, proven and tested. And then yung sunod naman sa kanyang music, yun nga, goods naman din yung kanyang music based naman sa narinig nyo. So, overall performance, goods siya. Goods na goods. 5 out of 5, I approve. Yun lang yung ating review dito sa cellphone na to. And yeah, dito na nagtatapos yung ating review dito sa Oppo A76. And guys, don't forget to like and subscribe sa aking channel. And huwag nyo rin kalimutan pinutin yung notification bell. See you guys in my next video. Bye-bye.